afternoon all! Tara, magpakain na kayo. Tapos na ako nag-take away. So, tingnan natin kung anong binili ko. Nakikita niyo ba yung nasa likod ko? Si Lolo talaga, minsan gusto niya talagang tulungan ako sa mga ginagawa ko. At hindi ko naman yan pinagkakait sa kanya kasi gusto kong magkaroon pa rin siya ng feeling ng sense of responsibility. Ayokong kunin sa kanya lahat. Gusto ko lang din na makita niya na may purpose pa din siya or may role pa din siya sa pag-aalaga ni Lola. Kasi di ba, for the longest time, silang dalawa lang yung magkasama. So, mga ganyan-ganyang bagay, binibigay ko na sa kanya yan. Hindi ko na yan pinagkakait sa kanya. Tara, pakainin na natin si Lola. For today's lunch namin ni Lola ay Chinese pork barbecue combo. Ito yung soy sauce chicken wings. Ito is pork barbecue, bolognese or sausage, and salted egg. Tapos may side na gulay, string beans yan. So tara. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good Good afternoon. Good morning. evening. Hello, let's eat. Yeah. Eat. Say fun. Depan. Ayan, say fun. Let's go. Let's go. Sek. Oh, ayan yung pagkain namin. Yung kalahati ng in-order ko ay andito na, na-blender na. Ayan na yung sa akin. Tara, kain po. Magkukwento lang ako ng very light kung bakit nyo nakikita si Lolo na siya yung nagbibigay ng gamot o tinutulungan ako. But actually, sa buong buhay nila, silang dalawa lang talaga magkasama. Hindi naman buong buhay, for most of their time, nung lumaki na yung mga anak nila, sila lang talagang dalawang magkasama. Actually, ayaw talaga nilang magkaroon ng kasama sa bahay. Kung hindi lang talaga na-stroke, so hindi talaga papayag si Lolo na may kasama sila. So, nung dumating ako, hindi ko lahat ng responsibilidad kinuha kay Lolo. Gusto niya ako tulungan, pinagbibigyan ko siya. Gusto niya minsan siya magpapakain kay Lola, binibigay ko sa kanya. Kung minsan naman, siya nag-exercise kay Lola or minamassage niya si Lola, pinagbibigyan ko siya pero not most of the time. Kasi may mga bagay na mabibigat na hindi pwedeng niyang gawin. Tulad ng pagbubuhat. Ayaw ko talaga na siyang magbubuhat kasi matanda na siya. At naiintindihan yun ng mga anak kasi syempre pag matanda na at kinuhaan mo sila lahat ng trabaho, mapifeel nila na wala na silang kwenta sa buhay. Wala na silang kwenta, wala na silang kayang gawin. So hindi yun siya maganda. So dapat yung mga matatanda, bigyan pa din natin sila ng mga responsibilidad o mga gawain na kaya naman nilang gawin. So ganun lang po. Simpleng tips lang para sa may mga kasamang elderly dyan sa bahay. So paalam! Bye-bye! Yeah, bye-bye! Bye-bye. See you! Good. To Tomorrow morning. Hyla